chart ni Bitcoin, nagkaroon tayo ng dip, nag-pierce tayo ng below 90k kagabi, pero what's good is hinugot pa rin. So, ibig sabihin, may buyers talaga dun sa area na yan. Naiintindihan nila yung concept ng basic support and resistance. That's why hindi tayo nag-close. Nakahinga na maluwan. Ito po, yung bounce natin kagabi, nilagyan ko na ng possible target. Kinuha ko lang po itong rally niya sa taas papunta dun sa dip kagabi. Kinuha natin yung 618, around 97,600 area. Watch out for this area. Kasi ngayon po, nandun na tayo sa golden zone actually, 382. So, pwedeng ang next mo is 96,000 and then 97,600. Watch out for this area. Kasi kung mauntog tayo dyan, kung hindi natin basagin yan, so alam nyo naman, meron tayong triangle kay Toy Bits, descending triangle kay Bitoy, balik ka na naman ulit on the lower 90k level. Kasi yung resistance mo declining pababa yung resistance mo So from 102, maybe we'll go 97, 98, 99, or until dito mahit natin tong trend line na to. Somewhere 99. Pwedeng umusling ganon. Hindi magsasara sa labas. Papasok ulit sa loob. Uuntugin. So, balik ka na naman sa lower 90s. So yun yung na-expect natin na gagawin lang ni Bitcoin. In the event na bumasag po, of course, at some point, babasag yan. Either sa taas or sa baba. So dun muna tayo sa basag sa baba. Let's say nauntog dyan sa 96, 97, up to 99 sa trend line na to. Pag bumasag siya dito sa 90k level, sasaluhin tayo nung trend line support natin. Yun yung maganda. Wait, this is way back September pa, yung trend line na yan. Simula po nung iniwan natin nung November 6, makyat tayo, we never retested it. So, magiging strong support ito for me, itong 85k area. Okay? This also coincides dun sa extension natin ng Fibonacci extension. High na to, yung dip na to, pwedeng ito yung extension niya, 85. So, pwede ka saluhin ito. So, from 90 to 85, hindi na masyado malalim yan. In the event naman, nabasagin natin itong taas ng triangle. So, there's a possibility din na basagin natin yan. Siyempre, magiging resistance mo muna yung 102. Pag binasag mo yan, we're just looking at the double top muna. Okay, let's say, we pierce the 102, 108 resistance, double top. Expect mo, magkakaroon na naman ng selling pressure dyan. Right? So, ngayon, ginagawa ni Bitcoin is just consolidating. Nag-aantay ng catalyst. Let's see kung yung pag-upo ni Ninong Donald Trump magsisimula sa Crypto Ball on the 17th, day after that, week after that, month after that. Tingnan natin ano yung mga magiging development sa space. Of course, ini-expect ng lahat positive yung development kasi nga first crypto presidente. So, if that happens, most likely, ang basag mo pataas, we need to take out the 108 level. Ito po papakita natin sa inyo yung long-term trend line. We need to take out this trend line first. Explain na natin yan. Pwedeng mauntog-untog ka dyan. Hanggang 120, nauuntog ka lang dyan.